perpetrators of crimes against humanity under Section 6 of Republic Act 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Former President Rodrigo Roa Duterte, Senator Roland Bato de la Rosa, Senator Christopher Lawrence Bongo, former PNP Chief Oscar David Albayalde, former PNP Chief Debold Sinas, Police Colonel Royina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo, and Hermina Muking Espino. Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa Makapili TV. Ito na po, nagbigay na po ng suggestion o ng recommendation itong Quadcom sa pangunguna po ni Congressman Ace Barbers na sampahan po ng kaso itong si Pangulong Duterte at mukhang lahat po ng kanilang iniimbestigahan ay kanilang ituturo kay Pangulong Duterte tulad na lang ng illegal na pogo, yung EJK at yung illegal na droga. So lahat po ng kanilang investigasyon nakaturo o sinasabi nila na may kinalaman daw po si Pangulong Duterte sa mga nangyayari pong kaguluhan sa ating bansa. Ngayon, ang nakakasama lang po ng loob dito kung sino pa ho yung totoong lumaban po sa illegal na droga, siya po ngayon yung kanilang pinapanagot sa mga nangyayaring kaguluhan sa ating bansa. Samantalang yung mga congressman po na pumapalakpak nung panahon pong inilunsad ni Pangulong Duterte ang kanyang war on drugs, sila po ngayon yung mga umuusig kay Pangulong Duterte. Lalong-lalo na po itong si Congressman Ace Barbers na ipinagmamalaki pa niya nung panahon na inilunsad ni Pangulong Duterte ang kanyang war on drugs. Kumbaga nagbigay pa siya ng recommendation sa iba't ibang bansa na sana daw gayahin yung matapang na paglaban po ni Pangulong Duterte sa illegal na droga. Pero ngayon, iba na po yung kanyang naging tono dahil po iba na po yung administrasyon. So talagang nature na po siguro talaga ng mga politiko sa Pilipinas na maging sip-sip. Depende kung sino po yung nakaupong presidente. Kasi kitang-kita naman natin yung pagsipsip nila nung si Pangulong Duterte ang siyang naging presidente. Diba? Noong nakarang SONA, sinabi naman ni Pangulong Duterte na parang kakaunti o parang wala nga daw congressman na sumuporta sa kanyang pagtakbo bilang presidente. Pero nung siya ay naupo na, lahat po ng mga congressman ay halos lumipat po sa PDP laban. Ngayon, nung siya ay bumaba sa kanyang pwesto, isa-isa rin po nag-alisan yung mga congressman sa PDP laban at lumipat na po kung sino po yung nakaupong presidente. So lumipat sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ngayon, panoorin po natin naging rekomendasyon po ng Quadcom sa pangunguna po ni Congressman Ace Barbers na sampahan po ng kaso si Pangulong Duterte. So ito po yun. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong naging talumpati at recommendation suggestion ni Congressman Ace Barbers at ng buong Quadcom. Mr. Speaker, esteemed colleagues and distinguished guests, it is my honor and privilege to stand before this august body to present the progress report of the Joint Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Public Accounts, and Human Rights, or what is now popularly known as the Quad Committee. This report is not merely an account of our work, Mr. Speaker. It is a solemn commitment to uncovering the truth, upholding justice, and crafting meaningful legislative solutions to address the scourges of illegal drug proliferation, unlawful land acquisition by foreigners, crimes linked to Philippine offshore gaming operators or POGOs, and extrajudicial killings. The formation of the Quad Committee was inevitable. The House of Representatives, under the leadership of Speaker Martin Romualdez, recognized the complexities of these issues required a united and comprehensive approach. Thus, through House Resolution number 1880, the Quad Committee was brought to life.
What began as a separate investigations by individual committees soon uncovered a web of interconnections, a Pandora's box of crimes and abuses that tested the very foundations of our institutions. One of the most alarming discoveries stemmed from a routine investigation into the 3.9 billion drug bust in San Jose Malino, Mexico, Pampanga. The probe unearthed the illicit operations of Empire 999, a company owned by foreign nationals masquerading as Filipino citizens. This led to the revelations of massive illegal land acquisitions involving hundreds of hectares of agricultural lands in direct violation of our Constitution. It further exposed suspicious ties between local government officials and foreign syndicates, pointing to corruption and systemic exploitation. Mr. Speaker, our inquiry delved deeper into the operations of these entities and uncovered an even more sinister reality. Their connections to the illegal drug trade and organized crime activities facilitated by POGOs. What was initially presented as a revenue-generating industry has instead become a breeding ground for illegal activities such as human trafficking, money laundering, investment scams, cybercrimes, and even murder. Sa ating investigasyon, Mr. Speaker, ay nakita natin na ang modus operandi ng mga POGOs ay gumamit ng mga Pilipinong dummies bilang mga nominal na may-ari upang magtatag ng mga korporasyon na nagpapahintulot sa mga dayuhan na iwasan ang mga batas na naglilimita sa pagmamay-ari at operasyon sa mga industriya tulad ng gaming at real estate. Ang mga korporasyong ito ay may mga magkakaugnay na layers upang itago ang tunay na pinagmulan ng pondo at pagkakakilanlan ng mga operators na nagpapahirap sa mga otoridad na masubaybayan ang mga iligal na mga aktibidad. Mr. Speaker, ang mga POGOs na ito ay naguhugas ng pera mula sa mga krimen tulad ng human trafficking, illegal na pagsusugal, bentahan ng droga at cybercrimes sa pamamagitan ng pagpapadaan ng pondo sa mga bank account, pagbili ng ari-arian at iba pang mga instrumentong pinansyal na pinapalabas na lehitimong operasyon ng kanilang mga negosyo. Ang ganitong layering ay hindi lamang nagtatago sa iligal na pinagmulan ng pondo, kundi pinapaliit din ang binabayarang buwis at pinoprotektahan ang mga operator mula sa pagkakadiskubre. Mr. Speaker, karaniwang pinapadali ang mga iskim na ito ng mga tiwaling opisyal at empleyado ng ating gobyerno, ng ating mga regulatory agencies at mga institusyong pinansyal kapalit ng suhol na naglalagay sa peligro ng sistema ng batas at pananalapi sa ating bansa. But perhaps the most chilling revelations, Mr. Speaker, pertains to the extrajudicial killings that have scarred our nation's history. The investigations brought to light a harrowing narrative of abuse of power and institutional impunity during the Duterte administration. Witness testimonies corroborated by evidence revealed a system that incentivized the killing of suspected drug personalities, a system modeled after the so-called Davao template and replicated nationwide. Mr. Speaker, this is not merely a report of the past wrongdoings, but a call to action. The Quad Committee has responded by filing concrete legislative measures aimed at addressing the gaps in our legal framework. Number 1, House Bill number 10986, classifying and penalizing extrajudicial killings as heinous crime while providing reparations for its victims. Number 2, House Bill number 10987, prohibiting all forms of offshore gaming operations in the country with severe penalties for violations. Number 3,
House Bill number 11043, allowing civil forfeiture of unlawfully acquired real estate properties by foreign nationals. Number 4, House Bill number 11117, providing for the administrative cancellation of birth certificates fraudulently obtained by foreign nationals. In addition to these proposed bills, Mr. Speaker, our inquiries have already yielded significant actions. Number 1, the Joint Committee inquiry prompted authorities to reopen investigations into the murders of Police General Wesley Barayuga, former Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa, and 3 Chinese nationals killed inside the Davao prison in Penal Farm. 2, the certificate of registration of or incorporation of Empire 999 Realty Corporation was revoked by the SEC. Number 3, the Philippine passport of Mr. Kai Kimeng, also known as Mr. Willie Ong, and Yang Jiazheng, also known as A.D. Tai Yang, were canceled by the concerned government agencies. The findings of the Joint Committee led to the filing of legal cases against Go Waping, also known as Alice Leal Go, including charges of human trafficking and graft and corruption. Number 5, the chairperson of the PAOK directed the Anti-Money Laundering Council to file for court-issued freeze orders or provisional asset preservation orders against assets linked to unlawful activities. These include the following corporations: Lucky South Limited Corporation, Whirlwind Corporation, Biancham Holdings and Trading Incorporated, Empire 999 Realty Corporation, Sunflare Industrial Supply Corporation, Yatay Industrial Park Incorporated, Mexico 999 Industry Realty and Development Corporation. These actions underscore the progress achieved through our investigations in addressing systemic crimes and abuses. We have also recommended, Mr. Speaker, amendments to relevant laws, including the Anti-Money Laundering Act, the Anti-Trafficking in Persons Act, the Civil Registry Law, the Anti-Dummy Law, the Bank Secrecy Law, the new Philippine Passport Act, the Comprehensive Dangerous Drugs Act, the Cybercrime Prevention Act, the Tariff and Customs Code, the Revised Corporation Code, and the Local Government Code, among others. Mr. Speaker, in total, we have recommended at least 30 proposed legislations, and these measures aim to strengthen our legal frameworks and ensure that such abuses and misdeeds are prevented in the future. The Quadcom likewise recommends the filing of appropriate charges against the following. Number 1, personalities linked to the illegal drug trade, particularly those implicated in the seizure of 360 kilograms of shabu in Mexico, Pampanga: Kai Kimeng, alias also known as Willie Ong, Yang Jiazheng, also known as A.D. Tai Yang, Mayor Teddy Tumang, and all the incorporators of Empire 999. Number 2, perpetrators of crimes against humanity under Section 6 of Republic Act 9851, or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Former President Rodrigo Roa Duterte, Senator Roland Bato de la Rosa, Senator Christopher Lawrence Bongo, former PNP Chief Oscar David Albayalde, former PNP Chief Debold Sinas, Police Colonel Royina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo, and Hermina Muking Espino. Number 3, the co-conspirators in the murder of Chu Kintung, Li Lanyang, and Wong Mengpin, the 3 Chinese nationals killed inside the Davao Penal Prison and Penal Farm on August 13 of 2016. Former President Rodrigo Roa Duterte, Police Colonel Royina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo, SPO4 Arthur Narsolis, and Superintendent Gerardo Padilla. Number 4, individuals involved in the murder of General Wesley Barayuga: Police Colonel Royina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo,
Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, former PNP Officer Nelson Mariano, PSMS Jeremy Tox Kausapin, N1 alias Loloy. Moreover, Mr. Speaker, further investigations should be conducted against, but not limited to, the following individuals. Number one, personalities implicated in the illegal drug trade in relation to the revelations provided by resource persons Jimmy Guban and Mark Taguba, Representative Paulo Duterte, Councilor Nilo Abilera Jr., Mr. Paul Gutierrez, Mr. Benny Antiporda, Mr. Jojo Bacud, a certain Tita Nani, and Mr. Allen Capuyan. Number two, personalities identified to be involved in the illegal drug trade during the course of the legislative hearings: Hong Ming Yang, also known as Michael Yang; Wei Xiong Lin, also known as Alan Lim; Charlie Tan, and Mr. Sammy Uy. Number three, personalities involved in POGO-related illegal activities: Attorney Herminio Harry Roque Jr., Catherine Cassandra Leong, Go Waping, or also known as Alice Leal Go, Yang Jian Sin, also known as Tony Yang, and Hong Jiang Yang, the younger brother of Tony Yang and Michael Yang. Mr. Speaker, our work is far from over. The Quad Committee's progress thus far is a testament to what we can achieve when we confront corruption and criminality with courage and resolve. However, it also underscores the magnitude of the challenges we face. This is a defining moment for this Congress, Mr. Speaker. It is an opportunity to uphold the rule of law, protect our nation's sovereignty, and deliver justice to those who have been wronged. I urge my fellow legislators to give this report the attention it deserves and to support the proposed measures that will ensure these injustices are never repeated. Together. So, yun po. Mukhang sa unang phase po ay mukhang nagtagumpay po ang mga NPA sympathizer na mapalabas na sila Pangulong Duterte o yung mga Duterte noong nakaraang administrasyon talagang lumabag sa batas. So yun po talaga yung pinaka main purpose nila. So hindi talaga natin maintindihan na mukhang ginagamit lang po yung mga NPA sympathizer o talaga meron silang kasunduan. Dahil nga alam naman natin ang mga Duterte lumaban po yan sa mga NPA. Kaya nga po yung mga makakaliwa, yan po yung mga talagang galit na galit sa mga Duterte. So, base rito sa nangyayaring to, mukhang nagtagumpay nga po yung mga NPA sympathizer dahil yung mga lumaban sa mga kriminal, lumaban sa illegal na droga, lumaban sa mga NPA, mukhang nakuha nila yung first round na papalabas na talagang nasa mali o mali yung ginawa nila Pangulong Duterte. Pero siyempre, yan pa lang naman recommendation pa lang at gagawan pa ng pananampayan ng report para maisampa yung kaso sa DOJ or kung saang agency po yan. Pero malamang sa malamang po, ang punta po niyan is sa korte. Pero doon po magkakaalaman dahil doon magkakaroon ng balanse dahil sa makakapagpakita ng mga ebidensya na kung sino ba yung nagsasabi ng totoo. Kasi dito, ang mas binigyan nila ng prioridad o binigyan nila ng benefit of the doubt ay yung mga witness nila na mga convicted. Di ba? Convicted po, hinatulan po ng korte. So, hindi natin masabi yung kredibilidad ba nila totoo. Dahil nga, hinatulan na sila ng korte. So, napatunayan ng korte na sila ay talagang gumawa ng mali. Pero anyway, abangan po natin kung ano yung magiging resulta nung paglabas po ng report, suggestion nitong Quad Committee na sampahan po ng kaso ang dating administrasyon ni Pangulong Duterte at ang kanyang mga dating mga appointed na tao. So ito, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.